Ano yan? Hindi yung kamay ng tao! Ate! Papasukin niya na tayo! Tumakbo na tayo! Oo, Ken! Diyos ko! Diyos ko! Ken! Hindi mabuksan! Hindi talaga yan mabubuksan kasi kinandaduhan ko kayo. Nakatakda kayon maging pagkain ko ngayon. Ate! Buksan mo kasi hindi talaga mabuksan eh! Ken! Binubuksan niya ang bintana! Ken! Oras niya. Pupunahin kitang binata ka. Wag! Bitawan mo ang kapatid ko! Ano ba? Huwag kang mag-alala. Ate! Magkakasama din kayo dahil isusunod kita. Diyos ko! Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Baby! Baby! Alam ko na! Itong rosaryo! Wala kang laban sa rosaryo ito! Yan lang ba? Katatakutan ko? Sabi nila, mother know the best for her child. Gagawin ng isang nanay ang lahat para maibigay ng maayos na buhay sa kanyang anak. Isa na rito ang pagpapabinyag. Simbolo nito ang pagkakaloob ng puso at isip ng anak sa Diyos upang lumaki siya na mabait at may pagmamahal sa kapwa. Pero paano kung dahil sa nakaraan ng isang ina, hindi siya pinahintulutan ng simbahan na mabinyagan ang kanyang anak? Paano kung isang lalaki ang mag-offer sa kanya ng binyaga pero hindi niya naman ito kilala at hindi sigurado? Dapat pa rin ba siyang magsugal o isugal ang kanyang anak? Tunghayan po natin ang kwento ni Lynette, isang prostitute na handang magbagong buhay para sa kanyang anak at wala siyang hinangad kundi ang mapabuti ito. Katanghalian ng tapat, kinatok ni Lynette ang bahay ni Loida dahil meron siyang mahalagang sadya. Agad naman siya nitong pinagbuksan at bahagyang napahiya si Lynette kasi nakataas kaagad ang kilay ng ginang. Ay, ano na naman, Lynette? Wala akong may papautang! Manay Lueda naman, pinuntahan lang kita utang agad. Saka kailan mo ba ako pinautang, ha? Ay, ano nga kailangan mo kung hindi utang? Eh kasi nga ganito, di ba? May binyagan sa piyesta. Gusto ko sana maisali tong anak ko. Eh sabi nila, ikaw daw ang nag-o-organize eh. Papalista ko sana yung anak ko. Hoy, Inday! Yung nagpapalista doon, eh talaga namang nakikita sa simbahan. Eh ikaw, kailan ka ba huling nagsimba? Bata pa po ako eh, sa probinsya namin. Ayun! Ay, tsaka yung trabaho mo, abay nagpupokpok ka. Tapos papasok ka ng simbahan. Ay nako, baka mandiri sa'yo yung mga nasa loob nun. Grabe naman kayo sa akin. Tsaka nagbabagong buhay na ako, no? Hoy, ilang buwan na akong hindi nagpupokpok. Nitong nabuntis ako, tumigil na ako. Ay, nasa ng ama niyan? Ano kasi? Ay, wala. Ay, baka nga hindi mo pa kilala kung sinong ama niyan sa trabaho mong yan. Abay, kahit saan ka pumunta, tatanggihan ka. Saka hindi ka naman palaging sumisimba eh. Requirements pala yun. Para mabinyagan yung anak sa simbahan, kailangan palaging nagsisimba at hindi pokpok. Aba, ay oo naman kasi syempre, lingkod ka ng Diyos. Eh paano ka magiging lingkod ng Diyos kung hindi ka naman nagsisimba at marumi ang iyong gawain? Eh sana naman, Manay, maging requirements din sa simbahan na huwag papapasukin yung mga tsismosang mapanghusga na ipokrita. Aba, ay ako ba'y pinapatamaan mo? Wala naman akong sinabi. Pero sabi nga nila, hindi makailag, eh di ibig sabihin, totoo. Aba, hoy!
Ang kapal ng pagmumukha mo! Sino sa atin ngayon ang mapanghusga? Aba, manay, di manalamin ka. Sama ng ugali mo. Kala mo naman napaka-perfect mo. Diyan ka na nga. Aba, babaeng ito. Hoy! Bumalik ka rito! Pakpak! Dire-diretso nang lumakad si Lynette sa kalsada at pairap-irap pa siya. Sinubukan din niyang pumunta sa mga kakilala niyang relihiyosa pero walang tumulong sa kanya. Lahat sila'y tinanggihan siya dahil sa trabaho niya. Dumiretso siya sa tindahan para magpa-load. Pag uwi sa kanila'y agad siyang nagdial sa ama ng kanyang anak. Hindi ito sinagot ang kanyang tawag. Kaya naman, paulit-ulit niya itong tinatawagan. Nakita naman siya ng kanyang kapatid na balisang-balisa. Ate, sino ba yung tinatawagan mo? Sino pa ba? Di yung ama ng pamangkin mo? Bakit ba kinukulit mo pa siya? Simula nung mga naka, di na yung sumulpot. May asawa na yata yung gunggong na yun eh. Wala talaga. Huwag na nga lang. Yaan mo na kasi ate. Kaya naman natin buhayin si baby. Kumikita ka naman sa pagtitinda ng mga sabon. Tapos ako, sa pagkakargador ko. Marami mang mag-aalaga kay baby. Kaya okay lang yun. Sa club, maraming gusto mag-alaga sa kanya. Oo nga Ang kaso, hindi naman pwedeng laging ganito. Ayoko namang itulad sa akin na maging pokpok yung paglaki niya. Kaya mo tinatawagan si Kuya Luke. Kasi para mabinyagan sa kanila. Oo. Wala kasing tumatanggap dito. Kasi nga daw, pokpok daw ako. Hindi naman akong bibinyagan yung bata. Hindi mo naman makontak si Kuya Luke. Isa pa yan. Ewan ko ba dun sa lalaking yun? Kaya nga tumigil ako sa pagpopokpok ko Kasi noon, nang mabuntis niya ako, ang sabi niya, bibigyan niya kami ng anak ko ng magandang buhay. Para naman siyang multo. Bigla na lang nawala. Yaan mo na yung lalaki na yun, ate. Kanya naman sila, pagkatapos makuha yung gusto nila. Wala na. Kakarmahin din yun. Sana malala yung karmang tumama sa kanya. Kupal na yun. Mabuti na lang, nandito ka. Oo. Kaya ako muna magiging daddy ni baby, Shaina. Ang sweet-sweet naman talaga ng kapatid ko. Magsando ka na. Kumain na tayo. Sige. Nagpakawala na lamang ng malalim na buntong hininga si Lynette. Pero panay pa rin ang lingon niya sa kanyang cellphone dahil nagbabaka sakaling tumawag pabalik si Luca. Pagkatapos kumain, lumabas muna si Lynette para bumili ng gatas ni Shaina. Pagdating doon ay nakita niya ang isang lalaking nakikipag-usap sa mga buntis na bumibili doon. Ang inisip niya ay scammer ito. Kaya di siya nangialam. Nag-focus na lamang siya sa kanyang paghahanap ng murang presyo ng gatas. Napasok sa kanyang budget. Ang mamahal naman ng gatas. Dapat nga mura na lang ito Sa dami ba naman ng sanggol sa Pilipinas? Yun po. Hindi ko naman po kayo pipilitin. Pero malaking bagay po sana ito para sa anak nyo. Ano ba namang lalaking to? Ang ingay. Dapat binaban yan sa public place na ganyan Parang sirang plaka. Ay, miss. Ano? Ay naku, wala akong pera. Alam ko na yung galawan ninyo. Investment ba yan o insurance? Pautangin nyo kami o pasasanlain. Tapos ibibigay sa inyo, tapos sasabihin nyo na tutubo. Ay naku, wala akong time sa ganyan. Di naman yung totoo. Hindi naman ako ganyang klaseng tao, miss. Sa totoo nga lang lingkod ako ng simbahan. At may ino-offer ako sa mga buntis o may anak na baby. Ano naman yun? Magkakaroon kami ng binyagan sa isang araw. Kung sino man yung mabibinyagan sa amin, iaalagaan ng simbahan hanggang sa lumaki siya. Palalakihin siya sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng Bible study na para sa mga bata at bibigyan din namin ng pagkakataon na makapag-aral sa mga Christian school. Talaga? Aba, maganda yan Kung nagdududa kayo, makikita mo naman. Marami akong dalang Bible at may mga patunay ako rito na yung mga nabinyagan sa amin na sanggol,
Inaalagaan namin hanggang lumaki. Ikaw na yata ang pag-asa ko. Kaso, baka tanggihan mo rin ako kapag nalaman mong trabaho ko. Ano bang trabaho mo? Prostitute. Walang problema. Yung mga ganun nga, ang inilalapit sa Diyos para matutong magbagong buhay. Kaya tanggap ka sa amin. Naku, salamat naman. At sa wakas, mabibinyagan na ang anak ko. O sige na, ilista mo ang anak ko dyan ha. Dyan ko na siya sa inyo pabibinyagan. Sige, kukunin ko lang yung listahan. Tuwang-tuwa si Lynette na ipinalista ang pangalan ng anak. Pero ang kanyang pagtataka, nag-iisa pa lamang ang pangalan nito. Kahit na ganun, hindi niya naman ito ginawang issue dahil baka pag nagkataon na nag-iisa pa lang talaga ang nare-recruit niya. Ibinigay na rin niya ang number sa lalaki. Tatawagan na lamang daw siya kapag susunduin. Nagpakilala ito sa kanya. Nang sumunod na araw, inaya niya si Ken na pumunta sa tindahan ng mga damit. Masaya siyang namili ng damit na pambinyag sa anak niya. Ipapacheck niya naman kasi kay Ken ang mga napili niya. Eto Ken, tingnan mo nga. Maganda ba to? Ate naman, kakawin mo namang poposi sa ina. Binyagan yun. Masyado namang backless. Anong pokpo ka dyan? Uso to no? Binyagan yun eh. Ito na lang oh. Ang baduy naman yan eh. Tsaka, parang pampatay yan. Konti lang naman ang backless oh. Ang OA mo lang eh. Ayos, ikaw na nga lang bahala. Ate, eto nga oh. 120 diba? Salamat! Oh, tara na. Nabayaran mo agad? Oo, eto na nga oh. Ang bilis. Pero ate, sigurado ka na ba? Pabibinyagan mo si Shaina dun? Hindi mo naman yung kilala eh. Baka mamaya, scam yun. Ken, ang scam, yung maglalabas ka ng pera. Wala naman akong inilalabas na pera doon. Ate, inaalala ko lang naman sa dami ng manluloko ngayon. Hindi mo masasabi kung sino yung matino, sino hindi. Matino yun. Relihiyoso yun eh. Kung talaga oo, mas paranoid ka pa sa akin. Ay, bilisan mo na nga. Ako naman pipili ng outfit ko. Dapat bongga yung pormahan ko sa binyag ng prinsesa ko. Ayos. Bilis na dito! Oo! Dumiretso naman sila sa bilihan ng damit na pang-adult. Si Ken naman, nagdududa pa rin. Kaya hindi niya magawang maging masaya sa ginagawa nila. Kinabukasan, nag-impake na kaagad sila ng gamit. Dahil malapit na silang sunduin ni Samuel, pakanta-kanta pa siya habang naglalagay ng damit at mga gamit na dadalhin nila na ilalagay sa maleta. Nagbabantay naman si Ken sa natutulog niyang pamangkin sa duyan. Hindi niya mapigilan ang sarili niya na sabihin ang pagdududa. Kaya naman, saglit niyang iniwan ang pamangkin at pumunta sa ate niya. Ate, Anak ng kabayo ka naman oo. Bakit mo iniwan ang pamangkin mo doon? Kapag yun nahulog sa duyan ako sinasabi ko talaga sa'yo. ate, nagtataka kasi ako eh. Saan na naman ba? Bakit sa haba ng buong maghapon gabi pa talaga susunduin ng recruiter? Aba, sa'yo lang ang free time niya. Hindi lang naman yun ang gagawin ng tao. May trabaho din yun. Kawang-gawa na nga lang yung susunduin tayo eh. Wala naman siyang sweldo ng ganito. Tataka lang ako eh. Kesa magtaka ka dyan. Ang mabuti pa, maglagay ka na ng damit mo sa bag habang nagbabantay sa pamangkin mo. Okay na yun. Naisilid ko na. Ayun naman pala eh. O sige na, bumalik ka na doon. Oh, yun na ata siya. Magandang gabi. Magandang gabi rin, Brother Samuel. Ready na ba kayo? Oo naman, ready na kami. Naigay ako na yung mga gamit. Tulungan ko na kayo sa pagbibitbit. Sige, pasok ka lang. Sandali lang ha, tatawagin ko lang yung kapatid ko.
Ken! Nandito na yung sundo natin. Ilabas mo na yung mga gamit at dadalhin ko si baby. Sige, ate! Baby, mabibinyagan ka na rin. Oh, ito lang ba ang mga dadalhin? Oo, yan lang naman. Tsaka itong duyan nga pala. Sige, sige. Pagkatapos mailabas ang duyan ay inilabas na nila ang mga gamit at ipinasok sa loob ng kotse. Nagsimula na silang bumiyahe. Medyo malayo rin. Habang tumatagal, napansin nilang parang dinadala sila ng lalaki sa liblib na lugar. Puro puno at mga kasukalan ang nadadaanan at walang makikitang mga kabahayan at tindahan. Medyo napakamapanglaw din ng vibes ng lugar na tinutundo nila. Dito na nagtaka si Lynette, lalo na at napansin niya na parang sobrang layo na ng narating nila at puro kasukalan pa rin. Samuel, liblib ba yung pupuntahan natin? Parang gubat na itong tinutunto natin Hindi naman siya masyadong liblib. Sakto lang. Pasensya na at ganito talagang daan dito. Malayo pa ba? Konti na lang. Sure yan Parang naninindig na kasi ang balahibo ko sa nadadaanan natin. Parang anytime, may lilitaw na hihingi ng hustisya. Ate, tingnan mo yun, oh. Oh, ano yun? Yun, oh. Oo nga. Teka, parang lalaki na nakatayo. Parang nakatingin sa atin, Samuel. Nandito na tayo. Ipapasok ko na. Samuel, dahan-dahan lang Baka magasgasan. Ipinasok na ni Samuel ang kotse sa isang lugar na may arko na nakasulat ay Barrio Ilaya. Dito ay may mga kabahayan. Gising pa ang mga tao at nagpapagala-gala pa. Itinigil ng lalaki ang kotse sa isang bahay na may ikalawang palapag. Bumaba sila doon at tinunto naman nila ni Samuel ang mga bitbitin at mga gamit. Doon sila pinatuloy sa ikalawang palapag. Ipinasok nila ang mga gamit. Pagkatapos ay nagpaalam na si Samuel. Nang akbang paalis na ito, pinigilan siya ni Lynette. Oh, ano yun, Lynette? May kailangan ka ba? Samuel, kami lang dito. Sa kabila kasi yung bahay ko eh. Akala ko kasi sasamahan mo kami rito. Hindi ba kayo komportable? Komportable naman. Sakto lang ito para sa amin ng kapatid ko. Nasa baba yung mga nanghangalaga ng bahay na ito. Si Aling Marta, wala lang siya ngayon, pero maya-maya nandiyan na yun. Pwede rin kayong humingi ng tulong dun. Sige. Oh, sige ha. Matulog na kayo dyan. At bukas, ipapasyal ko kayo para makita niyo ang kabuuan ng lugar na ito. Sige, Samuel. Nagmamadaling bumaba si Samuel sa second floor. Nagsimula namang mag-ayos ng gamit ang magkapatid. Meron doong maliit na aparador at inayos nila doon ang mga gamit. Pagkatapos ay nahiga na sila sa kama para magpahinga. Hindi makatulog si Lynette sa bahay na iyon kahit anong posisyon ang gawin niya. Para siyang namamahay. Bandang 12:00 na'y umiiyak ang baby. Kaya naman bumangon si Lynette para ipagtimpla ito ng gatas. Napatigil siya nang marinig ang kaluskos. Ano yun? Ate, Oh, Ken. Akala ko tulog ka na. hindi ako makatulog eh. Mamahiya yata ako. Ipagtitimpla ko lang ng gatas si baby. Kaya lang, may narinig akong kaluskos sa labas. Iyaan mo na yun. Sige na, matulog ka na. Magtitimpla lang naman ako ng gatas. Sikapin mong matulog ha, at nang hindi ka lutang bukas. Sige ate.
Diyos ko, ano ba kasi yun? Bubuksan ko nga ang bintana. Oh. Ay, Diyos ko, ano yun? Parang halimaw na nakatayo sa damuhan. Ate, ano yun? May nakita akong parang halimaw na nakatayo dun sa damuhan pero hindi ko masyadong makita. Sobrang dilim eh. Naku ate, baka naman tao lang yun. Hindi mo lang makita na maayos kasi nga madilim. Hindi eh. Titingnan ko nga. Oh, wala naman ate ah. Hala, nawala. Baka naman namamalikmat ka lang. Diyos ko, baka nga, minsan talaga nagkakaganito eh. Pero mag-ingat pa rin tayo ate. Kaya nga, o siya sige na, bumalik ka na sa higaan natin. Isasara ko na ito. Bumalik na nga si Ken sa higaan nila ng ate niya. Isinara naman ni Lynette ang bintana pagkatapos inisikaso niya ang pagpapadede sa kanyang anak. Alas 4 nang nakatulog si Lynette, kaya naman pasado alas 6 na inabulabog siya nang may kumatok sa pinto. Namimigat pa ang katawan niya nang pagbuksan ito. Bumungad sa kanya si Samuel na may dalang supot at may lamang pandesal at isang garapon ng kape. Agad niya naman itong ipinasok at ipinatong ito sa lamesa ang kanyang dala. Kumusta kayo rito? Nakatulog ba kayo? Nako, hindi nga eh. Ako nga, alas 4 na nakatulog. Ewan ko lang kay Ken kung nakatulog ba siya. Ate! Oh, ayan na pala eh. Gising na. Oh, Ken, nakatulog ka ba? Oo, mga alas 3 na siguro yun. Ay, parehas pala kayong magkapatid. Kaya nga eh, namamahay pa kami. Sa una lang ito. Pero sa susunod, masasanay na kami. Kuya Samuel, kailan po ba yung binyagan? Sa 1 linggo pa. 5 araw pa mula ngayon. Bakit kailangan mag-stay muna kami rito bago ang binyagan? Siyempre, para makilala kayo ng mga tao rito. Maging pamilyar sila sa inyo at makita ninyo rin kung gaano kaganda ang lugar na ito. Kasi balang araw, magpapabalik-balik kayo rito. Yung anak ko lang bang mabibinyagan? O may kasama pa siya? Sana nga, may kasabay siya. Pero nag-iisa ka lang na nagpaliste. Iyaan mo na, mas okay na yung ganun. Mas mapupukosan ang anak mo. Sabagay. Siya nga pala, kumain na kayo. Mainit pa yung pandesal. Lumabas pa ako ng baryo para bumili niyan. Naisip ko kasi na baka manibago pa kayo sa mga pagkain dito. Hindi naman kami maarte ng kapatid ko. Tsaka laking probinsya kami, Samuel. Kaya nga po, Kuya Samuel. Ay, hayaan nyo na. O sige na, kumain na kayo at ipapasyal ko kayo mamaya sa labas. Sige po. Ang sarap nito Para yung cheese pandesal. Yung parato na masiram pa. Nagtimpla si Lynette ng kape nilang magkapatid at si Samuel naman hinihintay lang silang matapos. Nang makapag-almusal na sila, saka sila ipinasyal ng lalaki sa baryo Ilaya. Noon lamang nila napansin na kahit liblib ang lugar, hindi pa rin gaanong mukhang liblib. Maayos naman ang mga bahay, may mga tindahan at mukhang namumuhay ng maayos ang mga tao roon. Pinuntahan din nila yung malawak na sakahan na siyang ikinabubuhay ng mga tao doon. Magiliw din ang mga tao na parabang tuwang-tuwa sa kanila, lalo na sa baby ni Lynette. Baka mausog tong bata. Pinagkakaguluhan ba naman ng mga tao? Tuwang-tuwa sila eh. Ang cute naman kasi ng anak mo, Lynette. Saka, matuwain talaga sila dito sa mga sanggol. Lalo na't alam nilang bibinyagan yung anak mo. Sa bagay nga naman, hindi ko rin naman sila masisisi.
Dito muna pala kayo. May kukunin lang muna ako. Sige lang. Iha, Sino yun? May tumawag yata sa akin, Ken? Nasa likod mo, ate. Nasa likod pala. Magandang araw po. walang magandang araw sa lugar na to. Ay, Lola, ang bitter niyo naman po. Hindi ba nakascore sa'yo si Lolo? Ang bastos ng bunganga mo. Naku, sorry po. Biro lang. Yun na nga po, Nay. Bakit hindi magandang araw niyo? Umalis na kayo rito. Ha? Pabibinyagan ko po rito yung anak ko sa isang linggo. Tsaka, bakit po parang sinasabi niyo na hindi maayos itong lugar na to? Mukhang ang payapa ng mga tao. Kesa naman sa bayan, laging traffic. Ang dami pang adik. Makinig kayo sa akin. Umalis na kayo hanggat maaga pa. Ang nakikita nyo ngayon sa lugar na to ay kasinungalingan at sa una lang ang lahat. Anong ibig niyo pong sabihin? Sa mga unang araw nyo rito, ipapakita ng mga tao na magiliw sila at maganda ang pamumuhay dito. Pero habang tumatagal, unti-unting lalabas ang tunay nilang kulay. Grabe naman kayo, Lola. Wala kang alam. Kayo ng kasama mo at lalo na yung bata na yan na walang kalaban-laban. Pinapaalalahanan ko lang kayo. Lynette! Yun na pala si Samuel eh. Teka, nasaan na yung matanda? Ken, yung matanda nasa na? Oo nga eh. Ang bilis na wala. Ano ba yun? May matandang nakipag-usap sa amin eh. Nababaliw na yata. Yaan mo na yun. Muwi na kayo at napuntahan na naman natin lahat. Nagsimula na silang lumakad pabalik sa tinutuluyan ng magkapatid. Nagpaalam naman si Samuel at sinabing may gagawin pa siyang trabaho. Naiwan ang magkapatid sa silid nila. Napansin ni Lynette na parang takot at malalim ang isip ng kanyang kapatid. Nakaupo lamang ito na para bang nagdududa. Abala si Lynette sa pagpapaligo sa sanggol, kaya naman tinapos niya muna ito at pagkatapos lumapit siya sa kapatid at binatukan. Nagulat naman si Ken at hinawakan ang kanyang batok. May pagtatakang tumingin ito sa kapatid. Ano ba, ate? Bakit ang lalim ng iniisip mo dyan? Ano? Namimiss mo yung chicks mo, no? Hindi mo matawagan. Kasi nga, mahina yung signal dito. Di doon paki ko dun. Bakit ganyan ka? Ano kasi, ate? Yung matanda. Ang weird naman, basta na lang siyang nagsabi ng ganun. Na wala namang pinaguhugutan. Malay mo naman, baliw. O di kaya nag-uulyanin. Ay, hindi ka na nasanay sa mga ganong tao sa bayan. Malamang, meron din dito nun. Ewan ko ba? Para kasing seryoso siya eh. Ay, nako. Wag mo na ngang isipin yun. Ikabit mo na lang yung duyan nitong pamangkin mo at patutulugin ko na maya-maya. Okay, sige ate. Ay! Mukhang may tao Teka. Malamang may kumakatok eh. Ako na. Sige. Kamusta? Kayo si Aling Marta, di ba? Yung taga-alaga nitong tinutuluyan namin? Oo, anak ako na may-ari nito. At tuluyan ito ng mga bisita. Pinuntahan ko lang kayo dito para dalhan ng mga prutas at gulay. Nako, ang dami naman yan. Ang mahal ng kilo ng mga yan sa bayan. Anihan kasi kahapon. Nasabi rin ni Samuel na papunta kayo dito. Ay, nako, salamat Napakarami naman ito. Marami pa dun. Kapag kinulang kayo magsabi lang kayo. Nako, hindi na. Mga ilang araw na namin to Baka nga may madala pa kami sa bayan. Yun ay kung babalik pa kayo sa bayan. Bakit naman hindi? Biro lang. Baka kasi mawili na kayo rito. Mukha nga. O siya,
Alis na ako ha. Magsabi na lang kayo kapag may kailangan. Sige, te. Salamat. Pagkaalis ni Marta nagpatulong si Lynette kay Ken na may pasok ang mga dala ni Marta dahil masyado itong mabigat. Tuwang-tuwa siyang inilapag sa mesa dahil sapat na yun na pagkain nila sa ilang araw na pag-i-stay nila sa lugar na yun. Kinagabihan, inaya sila ni Samuel at Marta sa isang salo-salo. Pa-welcome daw iyon ng kapitan nila. At noong lalaking magbibinyag sa anak niya, maraming umattend na taga-baryo at marami din ang mga masasarap na pagkain. Magiliw ang mga ito sa kanila na parabang isa silang blessing na dumating sa baryo na kung tratuhin sila ng mga tao. Yung lalaki na yun sa dulo, yun ang magbibinyag sa anak mo. Hindi lang siya pala salita pero kinamayan ka nga niya kanina. Oo nga. Mukha siyang istrikto. Sige na, kumain na kayo. Ito. Gusto mo ipagsando kita? Ikaw din, Ken. Kumain ka, ha? Sige pa, ipagsandok niyo po ako. Sige. Kumain ka ng marami, ha? Opo, pakikuha din po ng tubig. Pwede? Sige, dadamihan ko na. Dyan lang muna kayo. May aasikasuhin lang ako doon. Sige ho, ate. So hindi niyo na po ako ikukuha ng tubig? Babalik ako, Ken. Dadamihan ko. Isang pitchel at isang drop. Ate, bakit kaya ganun? Ang weird ng lasa. Kaya nga parang walang asin. Parang hindi maganda ang luto sa karne. Masyadong makunat. Tsaka parang hindi ko kayang kainin. Ang weird talaga. Ako rin. Siguro ganito talaga ang luto rito. Kasi hindi pa naman sila upgraded sa mga recipe. May basurahan naman dito sa ilalim ko. Akin ang pinggan mo. Eto. Itatapon ko rin itong akin. Lynette! Ate Marta! Ano? Kumusta yung mga pagkain? Marta, anong tawag dito? Parang... Ang sarap po. Naubos nga po namin, no? Sige. Marami pa doon. Kain lang kayo. May aasikasuhin lang ulit ako. Ang dami niyo pong inaasikaso. Tapusin niyo po muna kaya. Huwag na ho kayong pabalik-balik dito. Yung tubig, di niyo naman dala. Pagkaalis ni Marta sinenyasan ni Lynette ang kapatid niya na huwag nang sabihin ang tungkol sa lasa ng pagkain. Napabundong hininga naman ang binata dahil muntik na silang mabuking. Pagkatapos ng kainan, nagkaroon ng inuman at pinigilan naman ni Ken ang kapatid niya kaya sumali na lang sa sayawan. Napaupo ito sa isang sulok at nag-oobserba na tila may hindi magandang matutuklasan. Mga bandang 12:00 nang umuwi sila at inihatid pa sila ni Samuel at ng iba pang mga kalalakihan sa pag-uwi. Si Marta naman nalasing na kaya kinarga na ito ng isang lalaki doon. Hindi pa tayo tapos sa pagsasaya. Sumayaw pa tayo, Lynette. Ate Marta naman, iinom-inom ka ng marami tapos mahina naman pala sa alak. Ay mabuti na lang, pinigilan ako nitong kapatid ko. Kung hindi, di sana parehas tayong nagtatawag ng uwak doon. Halika na, kapit ka sa akin. Sige na. Ihatid niyo na si Aling Marta sa kwarto niya. Kayo naman, pumasok na kayo sa loob. Sige, Samuel. Uwi ka na rin. Oo naman, kasabay ko sila. Tara na akin. Sige, ate. Uy, kanina ka pa palingon-lingon dyan. Ano naman ba yun? Ate, napansin mo ba?
Alin nga? Kanina ko pa napapansin parang Ano? wala silang anino. Kahit nakatapat sila sa liwanag. Nakainom ka ba? Itulog mo na lang yan. Tignan mo yung pamangkin mo, oh. Tulog na tulog pa rin. Kahit iniwan natin mag-isa. Ipaghahanda ko lang siya ng dede. Ate, Matulog ka na! Sumunod naman si Ken sa kapatid niya. Nagpalit muna siya ng damit at nahiga sa kama na malalim pa rin ang iniisip. Si Lynette naman, nagtimpla ng gatas para kay baby Shaina. May mga ilang minuto lang ay natulog na ito. Si Ken ay gising pa rin, nakatalukbong at hindi maganda ang iniisip. Ilang sandali lang, may narinig siyang yapak sa may pinto. Nanindig ang kanyang mga balahibo at nangatal ang buong katawan. Sinilip niya ang kapatid niya pero mahimbing itong nakatulog. Lalong lumakas ang mga yapak at ilang sandali lang kumatok ito sa pinto na lalong nagpakaba sa binata. Pero saglit lang na nawala ang kaba niya nang tumawag ito dahil maayos naman ang pagkakatawag. Alam niya kung sino. Lynette! 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 Pagbuksan mo ako! Ate Marta. Pagbuksan mo ako! Teka lang, Ate Marta. Tulog na kasi si ate. Ken! May kailangan lang ako. Ano yun? Basta pagbuksan mo muna ako. Naririnig naman kita. Pwede mo naman sabihin eh. Pagbuksan mo ko, Ken! Bakit nga? Ken! Sige, saglit. Ken! Nanay, Ate Marta! Ano nangyari sa itsura mo? Yak! Ikaw ba yan? Kayo. Kailangan ko ng dugo niyong magkapatid. Ah! Teka, wag! Tama na! Hindi mo ito bubuksan! Sinasabi ko! Napanginoon ko! Huwag niyo kami papabayaan! Diyos ko! Isang saglit lang ay tumahimik na. Nawala na ang pagsigaw ni Marta sa labas, pati na rin ang pagkatok nito sa pinto. Nakahinga ng maluwag si Ken. Sinulyapan niya ang kapatid at pamangkin, pero mahimbing pa rin itong natutulog. Nahiga na rin siya at nagtalukbong. Nangangatal pa rin ang katawan niya, kahit tahimik naman at wala si Marta sa labas. Kinabukasan, wala pa rin sa wisyo si Ken. Napansin na lamang siya ng kanyang kapatid na nangangatal pa rin ang katawan at hindi umaalis sa sulok ng higaan. Ken, kakain na ng almusal. Bangon ka na dyan. Ken, ano bang nangyayari sa'yo? Napapano ka ba? Ate, Ano? Magsabi ka nga. Ano bang nangyari, ha? ate, ano kasi? Ano nga? Sige na, sabihin mo na. Lynette! Oh, nandiyan na pala si Samuel. Isasama ko sana kayo dun sa lugar kung saan tinuturuan yung mga bata. Para makita nyo na rin kung anong magiging future ni baby Shaina dito. Oo. Kaya lang, mag-aalmusal pa lang kami. Okay lang. Hintayin ko na lang kayo. Salo ka na sa amin. Ang dami nito, oh. Hindi na. Busog naman ako eh. Sige, saglit lang, ah. Ken, kumain na tayo. Hindi mapilit ni Lynette ang kapatid niya, kaya hindi niya na ito tinawag pa. Kumain na lamang siya mag-isa at pagkatapos kumain ay sinubukan niya uli na pakainin si Ken, pero nangangatal pa rin ang katawan nito. Nahihiya naman siya kay Samuel dahil naghihintay, kaya di na siya nagpakaabala pa sa kapatid. Pinagbantay na lamang niya ito sa anak niya. Samantala, pumunta naman siya sa lugar kung saan nagtuturo ng mga batang bibinyagan.
Nasa labas lamang sila at hindi pumasok sa loob, pero mukhang nag-i-enjoy ang mga bata sa pagtuturo sa kanila. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Tingnan mo, mukhang masayang mga bata sa ginagawa nila. Kaya nga, yan ba yung tinuturuan sila ng Biblia? Ganun na nga. At yung mga bata na yan, tinuturuan sila ng mga tamang asal, tamang pakikisalamuha, at sinasanay sila sa salita ng Diyos. Nakakatuwa naman. Gusto ko talaga lumaki sa maayos na environment ang anak ko para hindi siya matulad sa akin. Lahat naman siguro ng magulang, ganoon ang gusto sa anak nila. Lalo na ako. Isa kasi akong pokpok eh. So yun, gusto ko mapaayos naman yung anak ko. Yung mga batang yan nga pala, pinapaaral din namin. Nakakatuwa naman talaga. Parang hindi lang kayo basta nagsisimba ha. Tinutulungan nyo rin talaga yung ibang tao. Pero, siya nga pala Samuel, parang ibang proseso nyo dito. Anong ibig mong sabihin? Doon kasi sa amin, kapag malapit na ang binyagan, may seminar ang mga magulang. Pati na yung mga ninong at ninang. Wala bang ganun sa inyo? Hindi naman kailangan ng ganun dito eh. Kaya pala. Saan bang simbahan? Parang hindi mo pa kami nadadala ni Ken sa simbahan Oo. Pero huwag kayong mag-aalala, ha? Mga isang araw, dadalhin ko rin kayo dun. Saka makikita mo rin naman yun kapag bibinyagan na yung anak mo. Sige, hindi na ako magrereklamo. Eto na nga lang yung tumanggap sa akin eh. Kaya nga. Napansin ni Lynette, ang mga batang nandoon ay tila ba may pare-parehong marka sa batok nila. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng simbolo iyon. May kinausap din si Samuel kaya hindi niya ito natanong. Pagkatapos ay pinauwi na siya nito dahil marami raw ang gagawin. Lumakad na siya pauwi sa tinutuluyan. Habang naglalakad ay inisip niya si Ken kung bakit nagkakaganon ang kapatid niya. Pagdating niya naabutan na lamang niyang anak niya at wala si Ken. Hinanap niya ito kahit sa ang sulok pero wala. Kinarga niya ang anak niya dahil umiiyak. Tahan na baby. Nasaan na ba kasi ang tiyo mo eh? Iniwan ka mag-isa? Batang yun talaga, oo. Hindi ko naman alam kung anong nangyari. Tulala at wala sa sarili. Tapos biglang umalis. Iniwang mag-isa tong pamangkin niya. Oh, yan ka na pala, Ken. Saan ka ba galing? Isinama ko nung anak ni Aling Marta na kaedad ko. Nakipagkaibigan siya sa akin. Oh, saan naman kayo pumunta? Sa karnihan. Doon sa maliit na talipapa. Doon sa dulo. Bakit putlang-putla ka? Parang nangangatal pa ang katawan mo Hinabol ko ba ng aso? Ate, kasi Ano? Kagabi ka pa. yung karnihan na pinuntahan namin parang karnihan ng tao yung mga tinitinda. Paano mo naman nasabing karniyo ng tao? Nakita mo ba? Buo pa ba talaga? Ate, mahalata mo naman ang pagkakaiba ng karne ng baboy o ng baka o manok. Hindi ba? Basta, lalo na't may nakita akong parang kami ng tao. Diyos ko, kinikilabutan naman ako sa kwento mong yan eh. Kapag ikaw gumagawa ka lang ng kwento, pipingutin talaga kita. Oo ate, totoo nga. Hindi ako nag-iimbento ng kwento. Gusto mo samahan kita doon. Pero magtatago lang tayo kasi baka makita nila tayo. Hindi, wag na. Saka ate, nga pala kagabi, habang malalim yung tulog mo, ninyo ni baby, Ano? si Aling Marta nakita ko siya. Iba yung anyo niya. Pulang-pula ang kulay ng mata niya. Punit at ang bunganga.
May mahabang pangil. Mahaba ang kukot, sabog ang buhok. Baka naman nananaginip ka lang. Hindi ate. Totoo ang sinasabi ko. Malinaw na nakita ng mga mata ko ang itsura mismo ni Aling Marta. Kung makikita mo lang siya ate, matatakot ka sa kanya. Grabe naman. Mukhang totoo yung sinasabi ng matanda. Dapat umalis na tayo dito. Hindi ko alam. Pero sa akin ayoko munang umalis dito. Sayang din kasi. Sayang ng ano? Basta maraming sayang. Unang-una, ang magandang kinabukasan ng pamangkin mo. Baka hindi ko yung kayang ibigay. Sa pagkakataon na yun ay hindi na nakapagsalita pa si Ken. Parehas na nanahimik ang magkapatid at nag-isipa. Ang bagay na yun naman ang nagpapagulo sa isip ni Lineta. Kinagabihan, habang natutulog si Lineta, nagkaroon siya ng isang hindi magandang panaginip. Siya ay nasa loob ng isang itim na simbahan at lahat ay nakaitim. May pari sa harap niya na hawak nito ang kanyang anak. Sa halip na tubig, dugo ang ibinuhos rito. Pagkatapos ay biglang nag-iba ang anyo ng mga tao doon. Naging nakatatakot na mga aswang. Ken, anong nangyayari sa kanila? Nagiging mga aswang sila ate. Umalis na tayo. Hindi kayo makakatakas. Diyos ko! Hindi mo makukuha sa akin ang anak ko. Hindi! Ang anak ko! Ang anak ko! Huwag! Ate, Diyos ko! Panaginip lang pala. sandali. Ikukuha lang kita ng tubig ha. O ito. Uminom ka muna. Akin. Diyos ko. Ken, huwag ka nang umalis sa tabi ko. Ayos lang ako. Paano kung tatay ka? Ano ba kasing panaginip mo ate? Nasa itim na simbahan daw tayo. Tapos yun. Basta, nakakatakot. Ate, sabi ko naman kasi sa'yo. Hindi ko na alam, Ken. Ay, teka. Ano yun? Sa bintana. Lynette! Buksan niyo tong bintana! Sandali lang. Ano bang ginagawa mo dyan, te? Basta buksan mo to, Lynette! Oh, Ate, wag. Wag mong papapasukin. Tingnan mo. Hindi sa pinto. Gusto niya sa bintana. bakit? Baka kung napapano na yun. Ate, makinig ka sa akin. Wag na wag mo siyang pagbubuksan. Hindi na siya tao. Ano? Lynette! Ano ba? Buksan mo tong bintana! Bintana talaga. Wag na wag kang lalapit, ate. Teka. Bakit? Parang may umaagos na dugo sa bintana. Lynette! Ano ba? Ano yan? Ate, Hindi yan kamay ng tao. ate, papasukin niya na tayo. Tumakbo na tayo. Okay. Diyos ko! Diyos ko! Hindi ko mabuksan. Hindi talaga yan mabubuksan. Hindi talaga yan mabubuksan. Kasi kinandaduhan ko kayo. Nakatakda kayong maging pagkain ko ngayong gabi. Diyos ko. Hindi talaga mabubuksan, ate. Ken! Tingnan mo! Binubuksan niya ang bintana! Ken! Ate! Oras niyo na. Uunahin kitang binoto. Mabagal lang siya kumilos. Magkakatakas tayo. Ate! Huwag! Bitiwan mo ang kapatid ko! Huwag kang magalala. Magkakasama din kayo dahil isusunod kita. Ako sa'yo!
rosaryong ito! Wala kang laban sa rosaryong ito! Ate! Hindi siya natatakot sa rosaryo! Takutan ko. Ang itak! Eto! Gamitin mo! Hindi ko magana sa kanya! Eto ang itak! Sigurado! Akin na! Diyos ko! Namimilipit siya sa sakit! Ken! Gumana! Gumana! Diyos ko! Aswang pala si Marta! Kaya nga sabi ko sa iyo, ate! Teka, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Ano? Ayos lang ako. Napigilan ko naman yung aswang. Kaya hindi tumampi sa akin yung kuko niya. Wala akong sugat. Teka, isara mo ang bintana! Isara mo! Oo. Oo, ate. Ayan. Okay na. Diyos ko, anong nangyayari? Parang na-trauma ang magkapatid sa nangyari. Dahil sa pagkahiga nila at nagtalukbong na lamang sila ng kumota. Inalis na rin nila sa duyan si Baby Shaina at itinabi sa kanila. Mabuti na lang at nakatulog pa rin sila kahit na ganong sitwasyon. Kinabukasan, nagising na lamang sila sa isang pagkakaingay mula sa labas. Bumangon si Lynette, binuksan ang bintana. Nagulat siya dahil sa likod ng tinutuluyan nila. Sa mismong kasukalan ay nagkukumpulan ang mga tao. Tila ba may isang bagay silang pinagkakaguluhan doon. Kinatok naman sila ni Samuel. Agad niya naman itong pinagbuksan at pinapasok sa loob. Samuel, anong nangyayari doon? Bakit parang nagkakagulo ang mga tao? May nakita kasing patay. Ha? Sino? Si Aling Marta. Yung tagapag-alaga ng tinutuluyan yung to. Ano? Kaya ako pumarito para kumustahin kayo. Asun si Aling Marta. Pumunta siya rito kagabi. Inatake niya kami. Muntik na kaming mamatay dahil kay Aling Marta. Kaya yun, ang ginawa ko, tinaga ko siya. Pagkatapos, namilipit siya at bigla nilang umalis. Mukhang hindi kayo ang nakapatay sa kanya. Mukhang umatake pa siya ng ibang tao dito sa baryo. At nakapanlaban siya. Namatay si Aling Marta sa tama ng bala. Talaga? Pasensya na kayo Dito ko pa kayo napatuloy. Nakalimutan ko kasi na aswang nga pala si Aling Marta. At natitrigger lang ang pagkaaswang niya kapag may dayo. Sigurado ka? Pasensya na talaga. Pero ngayong wala na siya, masisiguro ko sa inyo na ligtas na kayo. Talaga ba, Samuel? Oo naman. Kasi kung hindi ko na pabibinyagan ng anak ko. Aalis na kami dito. Kesa malagay pa kami sa panganib. Hindi. Masisiguro ko sa inyo na ligtas kayo. Siya nga pala, marami pa akong gagawin. Maiwan ko muna kayo rito. Hindi na nakapagsalita pa si Lynette hanggang sa umalis si Samuel. Tahimik lamang siyang nakaupo habang nag-iisip. Hindi na nga niya namamalayang umiiyak na si Shaina. Nakita na lamang niya si Ken na nagtitimpla ng gatas at pinapadede na ito. Nang makita niya ang magtiyuhin, doon niya naisip na dapat magpasigurado siya kesa isugal ang buhay nila sa lugar na yun. Bigla siyang tumayo sa pintuan. Gulat naman na tumingin sa kanya si Ken na halatang may gumugulo sa isip ni Lynette. Ano yun, ate? Kahit na sinabi ni Samuel, naligtas na tayo. Pero parang hindi. Parang may hindi pa rin magandang sinasabi ang kutob ko. Anong balak mong gawin? Samahan mo ako sa karnihan na sinasabi mo. Isama natin si baby. Pakiramdam ko, hindi na siya ligtas na iwanan dito. Mabuti naman at naisip mo yan, ate. Hindi na ako mapakali. Ayoko namang isugal ang buhay natin dito. Sige, ate. Sasamahan kita. Akin na si baby. Bago pa lamang sila pumuntay,
Naglagay muna sila ng mga panakip sa muka para hindi makilala. Pakiramdam kasi nila, yun ay sagradong lugar sa mga taga roon. Kasi hindi sila dinadala doon ni Samuel, pati si Baby Saina ay inilagay din nila at nilagyan din ng takip. Palihim silang pumunta doon at siniguradong walang makakakilala sa kanila. Nasa bungad pa lamang sila ng karnihan ay nagtakip na sila ng ilong sa sobrang sangsang ng amoy. Napansin din nila na parang iba ang aura ng mga nandoon. Para bang masyado silang tahimik. Seryoso at malalim ang talukop ng mga mata. Nagtago sila sa isang malaking drum at nag-obserba. Ate, tingnan mo yung karne doon, oh. Sa may parting yun. Oo nga. Bakit? Parang paan ng tao. Tapos yung mga lamang gamot na tinatagtad nila, parang hindi sa baka o sa baboy. Sigurado ba tayo sa nakikita natin? O baka iniisip lang natin? Ate, umextra na ako sa karnihan. Kaya alam ko ang pagkakaiba ng mga karne. Masasabi ko na iba ang mga yan. Diyos ko, parang nasusuka ako. Kaya ate, may inala ako. Hindi lang si Aling Marta ang aswang dito. Posibleng lahat sila. Lahat ng nakatira rito. At posibleng ginagawa lang nila yung binyagan para makahanap ng biktima. Oo ate, at hindi malabo yan. Ken, hindi ko na kaya. Umalis na tayo rito. Oo. Marahan at maingat silang umalis sa kinaroroonan nila. Pero napansin nilang parang marami silang mauobserbahan sa lugar niyon. Pumunta sila sa likod ng karnihan. Doon ay nakita nila ang isang itim na simbahan. Naalala ni Lynette ang kanyang panaginip. Yun mismo ang simbahang nakita niya. Mas lalong tumindi ang kanyang pangamba. Dahil doon, nang akmang babalik na sila sa tinutuluyan, may humila sa braso ni Lynette at napalingon siya dito. Yun, walang iba kundi si Samuel. Anong ginagawa niyo rito? Samuel, Sagutin niyo ang tanong ko. Anong ginagawa niyo rito? bakit? Bawal ba? Namamasyal lang naman kami. Kasi naiinip kami sa loob. Bumalik na kayo sa tinutuluyan niyo. Ano ba? Bitiwan mo ko. Huwag mo akong hihilahin. Hoy, wag mong hawakan ng ganyang kapatid ko ha. Aba, wala kang galang ha? Aray ko! Sakit na Samuel, ano ba? Bakit mo sinasaktan ng kapatid ko? Bumalik na kayo sa tinutuluyan niyo kasi. Kung hindi, kukunin ko yung anak mo, Lynette. Aba, bakit ka ba nagkakaganyan? Nakakaintindi ka ba? Bawal kayo rito. Bakit naman ha? Aber? Isa! Ate, sumunod na lang tayo. Pabalik na lang tayo sa tinutuluyan natin. Nandun din naman yung mga gamit natin. Nandun ang sasakyan ko. Sumakay na kayo doon. Wala nang magawa ang magkapatid, kundi sumunod na lamang kay Samuel. Pinuntahan nila ang kotse na nasa may parking at sumakay sila sa loob. Padabog namang pumasok si Samuel at nag-drive. Habang nasa biyahe, walang imik ang tatlo. Doon lamang nila nakita ang mahinahong si Samuel na naging mainit ang ulo. Nagkatinginan na lamang ang magkapatid na para bang pareho silang nang iniisip. May ilang minuto lang narating na nila ang tinutuluyan. Nagulat na lamang sila nang ikandado ni Samuel ang kanilang pinto. Samuel! Ano bang ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo? Bakit may sinara ito? Saan pumupunta? Ano bang ibig sabihin nito ha? Alam ko na ate, pinagtatakpan niya sa atin na aswang ang mga taga-Baryo Ilaya. Manahimik ka! Walang ibang aswang dito, kundi si Aling Marta. At pinagbabawalan ko lang kayo na umalis dahil baka tumakas kayo. Ano naman sa'yo? Kung tumakas kami, sapilitan na ba to? Basta! Dito muna kayo
At wag na wag kayong lalabas dito! Walang hiya siyang Samuel na yun. Ken, kasalanan ko to. Bakit mo sinisisi ang sarili mo, ate? Ako ang nagdala sa inyo dito ni baby. At hindi ako nakinig sa sinasabi mo. Ngayon, hindi na rin maganda ang hinala ko. Baka nga mapahamak pa kayo dahil sa akin. Ate, hindi mo naman kasalanan. Gusto mo lang naman mabinyagan si baby. Natutuwa ka kasi. Sa wakas, may tumanggap sa'yo. Kaya agad mong sinunggaban. Pero ang tanga ko, hindi ko muna pinag-isipan. Hindi ko muna kinilala yung si Samuel. Ang mahalaga, tinanggap mo na tanga ka. Pero may pagkakataon pa naman tayo, ate. Yung bintana, pwede tayong dumaan dun. Wala rin naman makakahuli sa atin kung sa kasukalan tayo dadaan sa likod. Pero paano? Tatalon tayo doon? Nakita mo ba yung tali sa likod ng pinto? Mahaba yun. Pwede natin gamitin para makababa. Oo nga, no. Sisiw eh. Ngayon na natin gawin, ate. Tama. Kinuha ni Ken ang tali at ibinaba hanggang sa lupa. Pagkatapos ay itinali niya ito ng mahigpit sa bintana. Si Lynette naman, inilagay sa bag ang mga gamit nila at tinalian din niya ang katawan niya ng mahabang tela para doon niya ilagay si baby. Inuna niya ang mga gamit, inihagis niya ito sa ibaba, pagkatapos ay inihanda nila ang sarili. Si Lynette naman, kinakabahan kasi hindi siya masyadong marunong sa ganung bagay. Ken, parang hindi ko kaya. Hindi naman ako marunong sa ganyan. Malay ko ba na yung ganyang pabitin-bitin? Madali lang yan, ate. Gagawin mo lang. Bibitin ka tapos dahan-dahan ka bababa hanggang makarating ka sa lupa. Dahan-dahan lang kasi baka mahulog ka. Ken, hindi ko kaya. Baka mahulog ako eh. Tsaka si baby. Baka mahulog siya sa akin. Akin na si baby. Mas marunong akong magbalanse. Eto na. Akin na. Buti na hindi siya iyakin. Tulog lang siya ng tulog. Ate, ganito tingnan mo ang gagawin ko. Ken, dahan-dahan na. Ang pamangkin mo baka mahulog. Ako nang bahala. Diyos ko, bakit ba napunta kami sa ganitong sitwasyon? Ate! Malapit na ako! Bilisan mo pa. Ang pamangkin mo, ha? Ako nang bahala! Konti na lang, Ken. Nandito na ako sa baba! Sa wakas. Ikaw lang susunod, ate! Kaya mo yan! Oo, eto na. Ken, ang hirap. Gumagalaw yung tali. Higpitan na ang kapit! Yung tipong maglalayag tayo hanggang langit! Dahan-dahan lang, bumaba ka! Kung kaya mong tumapak sa pader, tumapak ka! Sige, eto na. Yan! Magaling ang ginawa mo, ate! Ipagpatuloy mo lang! Eto. Ken, may kumakatok sa pinto. Sa Samuel yata. Baka mahuli tayo. Ate, nakalak naman ang pinto. Hindi niya yun basta-basta mabubuksan. Ipagpatuloy mo lang! Sige, para sa ano ko. Malapit ka na sa baba! Sige pa! Eto na, Ken. Maabot ka ng ibaba. Ang tagal mo! Ako madali lang! Sige na, ipagpatuloy mo lang! Nakababa na ako. Oo nga, tara na. Tumakbo na tayo. Ang mga gamit. Isa-isa nilang pinulot ang mga gamit nila. Narinig nila sa loob na nabuksan na ni Samuel ang pinto dahil may malakas na kalabog.
Pero hindi yun ang nakapigil sa kanila. Mabilis silang tumakbo palayo sa lugar na yun. Dumaan sila sa kasukalan at wala silang kaalam-alam kung saan ang eksaktong daan para makalabas ng baryo na yun. Pero diretso lang nilang dinediretso ang daan. At nagbabaka sakaling mahanap din nila ang tamang daan palabas. Pero ang pinagtataka nila, kahit saan sila dumaan, parang bumabalik lamang sila sa isang lokasyon. Tumigil muna sila dahil sa sobrang hingal sa pagtakbo. Ano nangyayari? Bakit kahit saan tayo dumaan, bumabalik tayo sa isang lokasyon? Hindi ko nga rin alam, ate. Bakit ganun? Mukhang pinaglalaroan tayo. Basta ang mahalaga, nandito na tayo. Gagawin natin ang paraan para makatakas. Oo nga. Tama. Huwag tayo sumuko. Yung daan na yun, subukan natin. Doon tayo. Baka makalabas tayo. Oo nga, ate. Tara. Tara na. Nagbabalak ba kayong tumakas? Ken, may nagsasalita. Narinig mo ba? O, ate. Matanda yung narinig ko. Diyos ko, baka may nakakakita sa atin. Yun siya. Ate, ligtas na tayo. Yun yung matanda nagbabala sa atin. Halika, puntahan natin. Anong ginagawa niyo rito? Tama po kayo. Hindi nga maganda para sa amin ang lugar na to. Sinabi ko naman sa inyo, hindi kayo nakinig. Kung kailan malapit ng binyagan, saka pa lang kayo tatakas. Lola, tulungan niyo po kami. Kahit saan kami dumaan, naliligaw kami. Sumunod kayo sa akin. Opo. Hindi na nagdalawang isip pa ang dalawa. Agad silang sumunod sa matanda at nagpatianod sa paglalakad. Parang sanay na sanay ito at alam na alam ang daan na tutuntunin para makalabas ng lugar na iyon. Kaya kampante na sila. Ilang hakbang lang ay parang nakita na nila ang labas. Ang nakapagtataka nga lang, madali lang palang matuntun ang daan palabas. Yung matanda mismo ang nanguna sa kanila. Pero nang sila na lang ay parang pabalik-balik lang sila ng lokasyon. Nakarinig sila ng mga yapak at tumigil ang matanda. Ilang sandali lang ay nakita nilang dumating si Samuel. Paglingon nila ay wala na ang matandang kasama nila. Ate, nasaan na yun? Nawala na siya. Oo nga. Ang bilis niyang nawala. Kaya lang, si Samuel. Si Samuel, parang pinagmamasdan lang tayo. Hindi siya nagsasalita. Hoy! Kayong dalawa, ha? Sabi ko na nga, be! Tumakas kayo! Narinig ko kayong sumisigaw kanina nang kumatok ako sa may pinto ninyo. Inaasahan ko na nga, mangyayari talaga to. Eh kasi naman, paano hindi kami tatakas? Mukhang hindi kayo mapagkakatiwalaan. Hoy! Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Bakit pinapaamoy mo siya ng pampatulog? Isa ka ba? Ito ang sayo! Para parehas na kayo! Parehas na nawala ng ulirat ang magkapatid dahil sa panyong itinakip ni Samuel sa ilong nila. Nagising na lamang sila sa tinutuluyan nila. Napakadilim ng paligid. Nakagapos din ang kanilang mga kamay kaya hindi sila makawala. Ang sanggol naman ay nasa duyan at walang tigil sa pag-iyak. Nagpupumilit tumayo si Lineta pero nawalan siya ng balanse at natumba. May gapos din kasi ang kanyang kamay at binti. Wala siyang ginawa kundi mapaiyak na lamang dahil sa ginawa sa kanila ni Samuel.
Ken, anong gagawin natin? Nandito na naman tayo. Sa ginawa sa atin ng lalaking yan, mas lalo ako natatakot. Ate, yung itak na ginamit natin wala. Pero may napulot ako matalim na bagay. Gagamitin ko ito sa kamay ko. Tapos tatanggalin ko rin yan sa'yo. Sige, sige. Bilisan mo lang at ang pamangkin mo. Umiiyak na. Eto na. Matatanggal ko na. Sa'yo naman. Eto, bilisan mo. Oo. Eto na. Ayan. Okay na. Pupuntahan ko lang ang pamangkin mo. Baby, nandito na si Mama. I'm sorry. I'm sorry kasi dinala kita sa ganitong sitwasyon. Akala ko mapapabuti ka rito. Mas lalo palang mapapasama. Ate, tingnan mo. May siwang dito. Ate, dali. Sige, ano ba yun? Sabi ko nga siwang. Pumunta ka dito. Diyos ko, nakaitim silang lahat. At may mga dala silang mga itim na kandila. Parang ito yung preparasyon nila sa binyagan. Kasi di ba, 2 araw na lang. Oo nga pala, 3 araw na lang. Ate, tingnan mo rin yun. Yung may dalang sako. Bakit ganun? Paano? May tumutulong dugo sa ibaba. Mapapansin mo kasi, paano ba naman yan maliwanag? Diyos ko, Ate, hindi na talaga tayo ligtas dito. Tumakas ulit tayo. sige. Kaya lang, Ken. Miss, wag! Si Baby! Wag ang ina ko! Wag! Papatayin mo ngayon! Wag! Eto! Bakit siyo? Hindi mo ako pwedeng saktan! Yeah! Ken! Kapatid ko! Bitiwan mo siya! Papatayin ko na lang kayo! Hindi na kayo mapapakinabangan! Bitiwan mo siya! Ito na! Bitawan ko na siya! Yeah! Ikaw na ang isusunod ko! Wag! Huwag mo kami lalapitin ng anak ko! Wag! Hindi na kayo makakawala sa akin! Wag! Wag! Ah! Huwag mo silang saktan! Umalis ka na! Nanay, kayo po ba yan? Mabuti dumating kayo. Pasensya na, tinakasan ko kayo kanina. Hindi kasi ako pwedeng makita ni Samuel. Masisira ang plano ko. Pero hindi niya naman ako nakilala ngayon dahil sobrang takip na takip ang buong katawan ko. Salamat po. Salamat po. Ken! Ken, ayos ka lang? Ken! Silagay ko na ito. Ayos lang ba talaga? Ang sakit ng katawan ko. Sa pinagtapunan sa akin na aswang na yun. Buti nila. Hindi ito semento. Ito, imasahe mo to sa kapatid mo at para mawala ang sakit ng katawan niya. Salamat po. Huwag na kayong tumakas dahil mas delikado. Bantay sarado sa inyo ang mga aswang dahil ilang oras na lang at magbibinyaga na. Bakit po ba sobrang pinipilit nila yung binyagan na yun? Dahil nagpaparami sila ng lahi. Iaalay nila ang anak mo sa Diyos nila para gawing kagaya nila. At pagkatapos, kayong dalawa ng kapatid mo, papatayin nila. At kapag lumaki ang anak nyo at naging bata, tuturuan nila sila kung paano mabuhay ang mga aswang at kung paano makakakuha ng biktima.
di mas lalo pong kailangan naming tumakas. Imposibleng makatakas kayo ngayon. Dahil bantay sarado kayo ng mga aswang. Nararamdaman ko sila sa mga sukalan na nagbabantay. Ano pong gagawin namin kung ganun? Umattend kayo ng binyagan. Ako ang bahala. Meron akong plano. Hindi na tumutol pa si Lynette sa sinabing iyon ni Mirasol. Nagpaalam ng matanda at ikinandado naman ng magkapatid ang bawat sulok ng tinutuluyan nila. Kinabukasan, lumabas sila, puspusan ng paghahanda ng mga taga-roon para sa binyagan. Nagdisenyo sila ng mga bulaklak pero itim na bulaklak ang ginamit nila. Nagtahi sila ng mga itim na tela. Nagbubulong-bulungan sa tuwing nakikita sila. Bukod pa roon, napansin nila na iba ang aura ng mga mata ng mga tao doon kaysa noong bago pa lamang sila sa lugar na yun. Ate, pansin mo ba? Hindi sila magiliw sa atin. Dati kapag nakikita lang nila tayo mula sa malayo, binabati na nila tayo. Pero ngayon, lahat sila hindi maganda ang tingin sa atin. Oo, napapansin ko nga rin. Baka ito na yung sinasabi ng matanda na sa una lang sila mabait. Pero habang tumatagal, lalabas ang tunay nilang kulay. Nakakainis nga eh. Hindi na nga maganda mga itsura nila. Hindi pa sila magandang tumingin. Magtiwala lang tayo sa matanda. Alam kong may plano siya para sa atin. Sige ate. Anak mo ba ang bibinyagan? Opo, Ako ang magbibinyag sa kanya. kayo po pala. Huwag muna kayong lumabas ng bahay. Sa loob lang muna kayo. Opo, Ate, tara. Parang nakakatakot siya. sige po. Babalik na kami sa bahay. Umalis na ang matandang lalaki at ang magkapatid naman bumalik sa bahay. Maghapon silang hindi mapakali. Kinakabahan sila sa mga nangyayari na para bang wala ng kasiguraduhan ang buhay nila. Bandang 10:00 ng gabi, sinundo sila ni Samuel. Hindi na ito nagsalita. Basta na lamang silang pinasakay sa kotse. Hindi naman mawala ang kaba ng magkapatid. Dinala sila ng lalaki sa itim na simbahan. Pagpasok pa lamang nila sa loob ay napakadilim na. Tanging ang mga sinding kandilay ang kanilang daladala ang nagbibigay ng liwanag sa kanila. Nakaitim din ang mga tao. Ito na yung sinasabi kong itim na simbahan. Nakita ko to sa panaginip ko. Mas nakakatakot pala lalo ang loob nito. Tahimik lang na gumakilaw ang mga tao. Tapos, parang iisang ekspresyon ng mukha nila. Ate, isusugal pa rin ba natin yung buhay ni Baby Shaina rito? Parang hindi naman nagpaparamdam yung matanda sa atin. Wala namang sinyalis o ano. Siguro, may gagawin siya na hindi natin alam. Ate, kinakabahan talaga ako eh. Hindi maganda ang kutob ko. Pero paano tayo lalabas, Ken? Nakakandado ng pinto. Wala tayong madadaanan. Diyos ko, paano na to? Maghanda kayo. Mga bandang 12:00, saktong kabilugan ng buwan, ay magsisimula na ang pagbibinyag kay Baby Shaina. Sige. Nanatili lamang nakaupo ang magkapatid. Pareho silang palingalinga sa paligid dahil hinahanap nila ang isang lugar na pwedeng madaanan kapag tumakas. Pero masyadong sarado ang lugar na yun. Walang daanan para makalabas sila. Nagsimula na ang seremonya. Si Felipe ang lalaking nagbinyag sa sanggol. Siya ang parang pinakapare.
Pinatayo rin niya ang mga naruroon pagkatapos ay nag-awitan sila. Hindi maintindihan ang kanilang kinakanta. Ang mga ito'y dahil iba pa ang lingwaheng ginagamit. Nagsimula na ring umihip ang hangin at may kakaiba't nakatatakot na atmosfera. Ilang sandali lang, tumigil na ang pag-aawitan. Iniabot ng isang lalaki ang palangganang may lamang tubig kay Felipe. Ate, hindi ko na kaya. Nangingilabot na ako. Ako nga rin. Pero hindi ko alam kung paano tayo makakatakas. Mukhang wala tayong madadaanan. Mukhang hindi pa tayo ligtas. Hindi naman siya dumarating, tsaka paano siya makagagawa ng paraan? Sobrang sarado na nga ang lugar. Hindi ko alam, Ken. Baka dito na tayo mamatay. Huwag naman sana. Pansamantalang katahimikan para sa lahat. Inaanyayahan kong lumapit dito si Lynette kasama ang anak niya para sa pagbibinyag sa anak niyang si Shaina. Yan na, Ken. Anong gagawin ko? Ate, ang sama ng tingin nila sa atin. Baka lalo nila tayong patayin kapag hindi tayo sumunod. Dito ka lang. Dito ka lang, Ken. Sige, ate. Handa na ba ang lahat? Opo. Sisimulan na natin ang pagbibinyag. Lahat ay magsipikit. Pikit! May nakikita pa akong nakadilat. Pikit! Sa tubig ng buhay at apoy ng angarin, espiritu ng kapangyarihan, tanggapin nawa ang kaluluwa sa gitna ng liwanag ng kadiliman at sumalubong ang kapangyarihan. Sundan niyo ko! En aquae, bete, et ignes volantatis. Sunod! En aquevite el ignis voluntatis. Ulitin natin, sabay-sabay ang lahat. May narinig akong hindi sumasabay. En aquae, bete, et ignes volantatis. Sabi ko sabay-sabay, hindi ito matatapos binyagan na ito. En aquevite et ignis voluntatis. Diyos ko, nakakatakot. Iha, sisimulan ko na ang pagbabasbas ng tubig. Itapat mo ang ulo ng bata rito sa palangkala. Opo. Asife. Paraboli. Mundum tenimbrarum. En covita et mors. Enderse. Coniang udor. Spiritus noctis ti amblectitur. Anong nangyayari? Bakit nakakapasa ang tubig? Aray! Aray! Anong nangyayari? Ito na yata yung sinasabi ng matanda. Baka makakatakas na tayo kasi nawawala na sa sarili ang mga aswang. Kaya nga. Pero, saan tayo dadaan? Lynette, nandito ako. Nakatago sa ilalim ng mesa dito sa unahan. Ayun siya, ate. Halika, puntahan natin. Bilisan niyo. Kayo pong nagpausok? Oo, at ginawa ko yun habang nagtatago sa ilalim ng mesa. Nagpausok ako ng insenso at kamangyan. Pero paano kami makakalabas? May alam akong daan. Sumama kayo sa akin. At paglabas ninyo,
nandun ang inarkila kong driver na magmamaneho para sa atin. Tapos ay aalis na tayo rito. Opo. Ken, tiri na. Oo, ate. Nagpatiuna ang matanda sa paglalakad. Sinundan naman nila ito. Sa likod pa lang ng stage ay merong sekretong daan palabas at doon sila dumiretso. Pagkalabas nila, isinarang mabuti ng matanda ang pinto at sinigurado niya na walang makalalabas sa mga aswang. Nandoon ang isang tricycle ng sasakyan nila, naghihintay sa kanila. Agad na sumakay ang magkapatid pati na ang matanda. Napayakap na lamang si Lynette sa anak niya habang umiiyak. Buong akala niya kasi mamamatay na sila. Nagsimula ng bumiyahe ang driver at nag-ingat sila sa dinadaanan nila. Ang mahalaga ay madali ng pagtakas natin kasi yung mga nagbabantay sa inyo ay nandun sa loob ng itim na simbahan. Hindi kagaya nung isang gabi na masyado silang kalat at halatang bantay sarado sa inyo. Kung may makasalubong naman tayo, ay iilan na lang yun at kaya ko nang patayin. Lola, salamat po ha. Akala ko, doon na kami mamamatay. Akala nga po namin di na kayo darating kasi wala na kayong paramdam sa amin. Abay, natural. Hindi muna ako nagparamdam kasi baka mahuli. Makahalata ang mga aswang. Ay, may sasabihin pala ko sa inyo. Ano po yun? Si Samuel, siya talaga ang pumatay kay Marta. Palabas niya lang yun para maniwala kayo na si Marta lang ang aswang at napatay siya ng biniktima niya na taga-baryo. Kaya pala. Naiintindihan ko na po ngayon. Wala na si Samuel. Siya ang bantay kanina sa labas ng simbahan. Inuna ko na siyang patayin para hindi makasagabal sa mga plano ko. Kaya po pala, hindi namin siya nakita. Yung bata na yon, naiintindihan ko rin siya. Dito siya lumaki. Itinapon niya ng magulang niya sa sukalan. Pero nakita siya ni Felipe at dinala siya rito. Naging aswang nga lang. Kaya pala. Pero bakit niyo po kami tinulungan? Kasi sa totoo lang, matagal ko na itong ginagawa. Pero mas maingat na ang mga aswang ngayon. Kaya hindi ko na maitakas sa mga nanay at anak niya nang basta itatakas lang. Bantay sarado lang sila. Kaya kung makikita mo, ayokong makikita ko ni Samuel. Kasi dyan masisira ang plano ko. Lola, hindi mo po ba natuklasan dati yung ginawa mo kanina? Hindi pa talaga iya. At kailangan ko lang ding matuklasan sa totoo lang. At nalaman ko na epektibo rin pala. Kapag di sila nakalabas doon, sila mismo ang magpapatayan kasi ang gagana lang sa kanila ay galit at kadiliman. Napatango na lang ang magkapatid at sabay silang napausan lang pasasalamat. Malapit na sana silang makalabas ng lugar na yun, pero may naramdaman silang mga yapak na para bang may humahabol sa kanila. Sinenyasan na matanda ang driver na ipagpatuloy lang ang biyahe, pero biglang tumalon sa harapan nila ang aswang. Sumalpok sa salamin ng sasakyan. Napasigaw ang tatlo sa loob. Agad namang inihanda ng matanda ang bundot pagi at lumabas para makipaglaban sa aswang. Pero doble ang lakas ng aswang sa matanda dahil nagpatila-tilapon ito. Ate, mapatay si Lola ng aswang na yun. Doble ang lakas nun. Tumulong kaya tayo! Ako nang bahala, ate. Hawakan mo si baby. Akin na! Tutulog din ako. Kawawa naman si nanay. Sige, kuya. Huwag na kayong tumulong! Ako na ang bahala sa kanya! Hindi niyo siya kaya! Pero Lola,
Hindi nyo rin siya kaya! Sige na! Umalis na kayo! Sayang ang pagtulong ko sa inyo kung susugodin kayo rito! Alis na! Sundin na lang natin si Lola. Hindi natin siya pwedeng pabayaan! Huwag nang matigas ang ulo, Lynette! Isipin mo, anak mo, kapag tumulong kayo, lahat tayo rito mamamatay! Lola! Sige na, iho! Driver, ipag-drive mo ang mga yan! Apa! Si Lola! Tiniyak nilang napatay na ang matanda dahil sa sigaw na yun. Napaiyak na lamang ang magkapatid habang magkayakapa. Panay ang pasasalamat nila sa matandang yun dahil iniligtas ang buhay nila. Isinakripisyo ang buhay para sa kanila, para sa sanggol. Iniatid sila ng driver sa bahay nila at sa wakas, bumalik na sa normal ang lahat. Wala nang takot at pangamba kasi hindi na rin naman sila hinahanap ng aswang. Nagtulungan na lamang ang magkapatid sa pag-aalaga kay baby Shaina. Katulong ang kaibigan ni Lynette na prostitute. Isang araw, isang lalaki ang nagpakita, si Luke. Anong ginagawa mo rito? Pagkatapos mo kaming iwan ng anak ko, bigla kang susulpot? Ni hindi ka nga nagpakita nung nanganak ako. Ang dami kong text at tawag sa'yo. Lynette, patawarin mo ako. Hindi ko kayo sinasadyang iwan. Hindi nga. Kasi baka nga totoo niyan, nalaman na ng asawa mo na may kabit kang pokpok, kaya hindi ka na nila pinapalabas ng bahay. Lynette, wala akong asawa. At hindi ba, sabi ko sa'yo, ikaw lang. Eh bakit ka nga nawala noon? Kinukontak kita pero hindi ka nagre-reply. Ni hindi ka matawagan. Naaksidente ako. Ano? Isang araw, bago ka manganak, pupuntahan sana kita. Hindi ako nagsabi. Kasi para i-surprise ka. Kasi ang alam mo, nasa norte ako. Nandun ang trabaho ko at 8 hours ang biyahe. Habang nagdadrive ako, sumalpok ako sa truck. Nakoma ako at ilang araw hindi nagising. Tapos, nung magising naman ako, hindi ako makagalaw. Talaga? Eh nagising ka na pala eh. Bakit hindi ka malang kumontak sa akin? Sira ang cellphone ko. At noong nakabili na ako ng bago, nung mga nakaraang araw, ikaw ang hindi makontak. Eh hindi ko na alam ganyan palang nangyari sa'yo. Nauna ko nang nakausap kanina sa labas si Ken. Grabe pala nangyari sa inyo. Mapabinyagan lang si Shaina. Ganun na nga. Lynette, I'm sorry. Hindi ko naman ginusto ang mga nangyari. Babawi ako sa inyo ngayon. Tutuparin ko yung mga sinabi ko. Nabibigyan ko kayo ng magandang buhay. Talaga? Oo. Bubuo tayo ng masayang pamilya. At hindi mo na kailangang bumalik sa dati mong gawain. Salamat, Luke. Salamat. Pagbinyagan natin si Shaina sa simbahan namin. At doon, tanggap ka. Kahit sino ka pa. At kahit ano pa nakaraan mo.